Good day guys and welcome back to my YouTube channel. Kung ikaw ay isang first-time flyer, this episode is perfect for you. Alam namin na exciting at medyo nakakakaba ang first flight experience. Kaya naman sa episode na to, pag-uusapan natin ang 10 tips para sa mga first-time na sasakay sa eroplano. We are here to help you prepare, feel confident at higit sa lahat, ma-enjoy ang inyong biyahe. Kadalasan sa mga first time na sasakay sa eroplano ay talagang nalilito pa sa mga procedures at sa mga proseso bago makasakay sa eroplano, especially kung solo travel ka. Lahat ng mga tips na ito ay based on personal experience ko, travel advice from experts at sa mga subok na paraan para maging smooth at stress-free ang inyong first flight. Etong episode na to ay hindi lang din para sa mga first time na sasakay sa eroplano. Para na rin ito sa mga nalilito pa or may mga gusto pang malaman tungkol sa pagsakay ng eroplano. Kaya kung ready ka na, let's start! First tip ko sa inyo, siguraduhin mong alam mo na ang lahat ng flight details mo bago pa man dumating ang araw ng flight mo. Ang flight details na kadalasan naka-indicate sa ticket mo ay hindi lang oras ng departure at arrival, kundi pati na rin ang terminal, seating class, at flight number. At makikita naman sa boarding pass mo ang gate number at seat assignment mo. Mag-print ka ng kopya ng iyong ticket at travel itinerary at isave na rin ito sa iyong phone just in case na mawala ang printed copy. Kapag alam mo na ang lahat ng ito beforehand, hindi ka na malilito or magpapanik kapag nandyan ka na sa airport. According to the International Air Transport Association, planning ahead reduce travel stress by up to 50%. Kaya't siguradong worth it na maghanda ng maaga. Next tip is online check-in. Malaking tulong na rin ng online check-in para mas maging convenient ang travel mo. Dahil pwedeng malas ng at least 15 to 30 minutes yung airport time mo dahil bibigyan ka na niya ng e-boarding pass pagtapos mo mag-online check-in. So, paano naman ang gagawin ko sa mga check-in baggage ko kapag nakapag-online check-in na ako? Madali lang yan. Usually may mga special lanes na yung mga check-in counter na exclusively lang sa mga nakapag-online check-in at doon nila titimbangin ang baggage mo at i-check-in. Next tip is you can choose your preferred seat. Did you know na kadalasan ay pwede kang mamili ng seat number mo pag nag-online check-in ka? Yes, it is true. Kasi pwede kang mamili sa mga free seats na available kaya pabor ito sa mga gusto ng window seat. Pero not all seats are free. Kasi may ibang seats din na may extra charges. Ang pinaka-recommended seat ko sa inyo yung medyo malapit o katabi sa aircraft wings. Bakit? Kasi nandun yung center of gravity ng aircraft kaya mas less yung mararamdaman mong turbulence at mas less din yung nakakahinong moments compare pag nasa likod ka. At mas less din yung engine noise ng aircraft compare kung nasa harap ka naman nakapwesto. The question is, saan naman yung mas magandang pwesto umupo? Kung sa window seat ba, sa middle seat, or sa aisle seat? Lahat yan may advantage at disadvantage. Kung sa window seat ka uupo, advantage mo yung mga magandang view sa labas. Dahil iba din talaga yung feeling na nakikita mo yung mga building na unti-unti na lumiliit hanggang sa matabunan na ito ng mga ulap. At yung mga sunrise and sunset views. Kaya may instant pang story ka na sa Facebook at Instagram. Pero, ang disadvantage mo naman sa window seat is mas less ang mobility nito. Mas mahirap ka rin makakalabas at makakaupo uli kapag gusto mo pumunta sa lavatory. At mas mahirap din makapag-evacuate unless kung katabi mo yung emergency doors. Sa middle seat naman, ang advantage mo is pwede mo i-take advantage yung 50% ng view at mas madali na paglabas-pasok mo sa aisle compare sa window seat. At isa pa, para sa'yo yung dalawang handrest. Ang disadvantage mo naman sa middle seat is mas uncomfy siyang upuan pag hindi mo kakilala yung dalawa mong katabi unless kung mahilig ka talaga makipag-socialize. Sa aisle seat naman, ang advantage mo is very easy ang access mo sa lavatory. Mas mataas ang mobility dahil mas nakakakilos ka ng maayos at mas madali ka makakapag-evacuate in case of evacuation. Ang disadvantage lang is mas maraming human interactions dahil katabi mo yung aisle at mas less din yung view mo from outside.
May mga aircraft din na may 2 aisle na configuration. Ito ay kadalasan sa mga larger aircraft. And almost same lang din naman yung advantage and disadvantage nun pag nakapwesto ka sa middle part. Ang wala lang talaga dun is yung view mo from outside. Kaya, nasa preference mo na talaga kung saan mo gusto pumwesto. So, paano naman if hindi ako nakapag-online check-in? Paano ako makakapili ng preferred seat ko? Pwede mo rin naman ito i-request sa mga check-in counters pag nag-check-in ka na. Pero take note, all free seat, kahit yung mga paid seat is first come first serve basis. Kung nasa full flight ka, tas maraming mas nauna sa'yo makapili ng uupuan mo, mas kukonti ang magiging option mo sa upuan. Kahit sa online check-in, if may mga mas nauna na nakapag-online check-in kaysa sa'yo, mas mauuna silang mag-benefit sa mga preferred seat nila. Uy! If hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga pag-uusapan. Next tip, make sure na lahat ng essentials mo ay nasa iyong carry-on baggage. Ano ang mga dapat mong dalhin? Una, iyong travel documents, which is passport, boarding pass, at ID. Pangalawa, dapat may dala ka ring toiletries tulad ng toothbrush, toothpaste, at face wipes, lalo na kung long haul ang flight mo. Pangatlo, magdala ka ng extra clothes at underwear just in case na mawala ang check-in luggage mo. Lastly, huwag kalimutan ng entertainment like books, headphones, or a fully charged phone with downloaded movies or podcasts. Next tip, agahan mo pagdating sa airport. Ideally, dumating ka ng 2 to 3 hours bago ang domestic flight at 3 to 4 hours naman para sa international flights. Bakit? Kasi hindi mo masasabi kung gaano kahaba ang pila sa check-in counter, security at immigration. Kung naka-online check-in ka naman, siguro pwedeng mas less ng at least 15 to 30 minutes yung hours na nasa airport ka bago ang flight mo na nakadepende pa rin kung domestic or international ang flight mo. Tanong, bakit mas less ang time mo na dapat nasa airport ka na pag domestic ang flight mo? Kasi pag domestic flights, once you check in, pwede ka na mag-proceed sa boarding gate mo. Unlike pag international flight na need mo pang magbayad ng travel tax, pumunta sa immigration, etc. bago ka pala makapag-proceed sa boarding gate mo. Next tip is kilalanin ng airport procedures. Hindi pa man lumilipad ang eroplano, marami ka nang dadaanan, like check-in, security at boarding. Sa check-in, ibibigay mo ang iyong luggage kung may check-in baggage ka at pupunin mo ang boarding pass. Sa security naman, kailangan mong alisin ang sapatos, belt at jacket, pati na rin ang panglabas na electronics at bawal din ang liquids more than 100 mg sa hand carry. Another tip ko na rin sa inyo, hanapin mo muna ang boarding gate mo bago ka gumala-gala sa airport like pumunta sa duty free or kumain para at least alam mo na kung saan ka pupunta at hindi ka na maliligaw in case na tawagin ang flight number mo. Dapat aware ka na rin sa mga airport announcement para sa mga in case na ilipat ang gate or possible delays ng flight. Simple yet effective tip is to observe others and follow the signs. Airports are designed to be user-friendly, so let the system guide you. Sa boarding naman, dapat alam mo kung anong zone or row ang tatawagin bago ka pumila. And another tip ko naman sa inyo, at para lang ito sa mga kokonti lang ng hand carry luggage, is mas magandang ikaw yung huling sasakay ng eroplano para hindi ka na pumila pa ng mahaba at pagsakay mo halos nakaupo na ang karamihan ng mga pasahero sa loob. Yun kung hindi naman ganun kalaki ang hand carry luggage mo, para pwede mo siyang ilagay under your seat in case na maubusan ka ng pwesto sa overhead bin. Next tip is prioritize your health and comfort. Lalo na kapag long haul flight, dapat komportable ka. Magdala ng neck pillow, eye mask at kumot kung gusto mo. Also, dress in layers dahil iba-iba ang temperature sa eroplano. Minsan malamig, minsan mainit. Another important thing is to stay hydrated. The cabin air is dry, so make sure to drink water regularly. A study by the Aerospace Medical Association suggests drinking 8 ounces of water every hour during the flight to prevent dehydration. Avoid drinking too much coffee or alcohol dahil makakapag-contribute ito sa dehydration. Next tip is keep yourself entertained. Ang in-flight entertainment system ay minsan limitado o walang available, especially sa mga budget airlines. So better come prepared. Mag-download ka ng mga movies, musics, podcasts, or mga games bago ka pumunta sa airport or habang nag-wait ka ng boarding mo.
At i-turn on mo ang airplane mode ng phone mo for your extra safety once na nakasakay ka na ng eroplano. Kung mahilig ka magbasa, bring a good book or magazine. Kung may wifi ang eroplano, you can stay connected. Pero madalas may extra fee ito. And second to the last tip ko sa inyo, practice good in-flight etiquette. Tandaan, hindi lang ikaw ang nasa eroplano. Maraming pasahero ang gusto maging komportable ang kanilang flight. Iwasan din natin ang sobrang pag-recline ng seat. Be polite din sa ating mga cabin crews dahil sila yung mag-aalaga sa atin at poprotekta sa atin in whole flight. Isa din sa mga flight etiquette yung pag-alam at pagiging aware sa flight rules and safety. Kung gusto mo naman makipagpalitan ng upuan, ask politely and be understanding if they refuse. Respect the space and privacy of others. Small gestures like this make the flight pleasant for everyone. The last but not the least, stay calm and enjoy the experience. Madali lang sabihin na relax ka lang. Pero totoo, ang first flight mo ay isang pagkakataon na dapat mong i-enjoy. Also, prepare for takeoff and landing. Ito ang mga moments sa flight na medyo nakakakaba para sa mga first-timers. Sa takeoff, you feel the plane speed up then lift off the ground. It's the thrilling experience, but totally safe. Pag may mga turbulence naman during mid-air, stay calm lang din at fasten your seatbelt. Normal lang yun sa mga flights lalo pag hindi gaano maganda ang panahon sa labas at nasa may high terrain areas kayo. During landing, makakaramdam ka lang naman ng slight bump as the wheels touch the runway. Para maibsan ang air pressure, mag-chew ka ng gum or sip water during takeoff and landing. Also, huwag mong i-overthink ang mga bagay-bagay. Focus on the excitement of traveling to the new destination. Kung kinakabahan ka, practice deep breathing or listen to calming music. Always remember, you're in good hands. Flying is one of the safest mode of transportation. May bonus tip ako sa inyo. Alam nyo ba na pwede ma-monitor ang flight nyo sa pamamagitan ng Flight Radar 24 app? Hindi ito sponsored, pero malaking tulong ito para malaman ng susundo sa inyo if ever na malapit na kayo mag-landing at pwede nyo rin ito gamitin para makita nyo kung nasaan na kayo banda if ever na nakakonek kayo sa Wi-Fi on board. Makikita nyo rin dito kung saan kayo dumaan, yung aircraft details ng sasakyan nyo at marami pang iba. Makikita nyo rin dito if delayed of flight, cancelled, or diverted. If bored kayo, pwede nyo rin ito gamitin if ever na may dumahang eroplano sa tapat nyo para makita nyo kung anong klaseng airline at aircraft yon at flight details kung saan yun pupunta. Galing, di ba? And that's it. Sana'y natulungan ko kayo para mas maging handa at confident sa inyong first flight. Always remember, it's not just about getting to your destination. It's about enjoying the journey as well. If may comments and suggestion kayo, i-comment nyo lang sa baba. Kung nagustuhan nyo ang episode na to, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga pag-uusapan. Thanks for watching. Paalam!